May mga pagkakataon na ang puso ay unang naramdaman ang hindi pa naiintindihan ng isipan. Tumingin ka sa paligid at mapagtanto na may nagbago sa kapaligiran. Ang hangin ay mabigat, ang kaluluwa ay hindi mapakali, at ang isang kakaibang katahimikan ay nagsisimulang magsalita ng mas malakas kaysa sa anumang mga salita. At ito ay eksaktong doon na ang Diyos ay nagsisimulang magpadala ng mga senyas na hindi pinansin ng marami. Marahil ay napansin mo na ang ilang mga hayop na tumatawid sa iyong landas ng paulit-ulit, halos parang sinusubukan nilang sabihin sa iyo ang isang bagay. Wala sa mga ito ang nagkataon. Kapag ang pinili ay nasa panganib, kapag ang teritoryo ay hindi naligtas, kapag ang ilaw ay pinatuyo. Ang langit ay tumutugon bago mo mapagtanto ang panganib. Ang video na ito ay isang sagot na tahimik na hinahanap ng kanyang kaluluwa. Dito mo mauunawaan kung bakit lumilitaw ang mga hayop na ito, kung ano ang sinusubukan nilang babalaan sa iyo, at kung paano ginagamit ng Diyos ang mga nilikha upang protektahan ang mga nagdadala ng isang sagradong layunin. Pagkatapos ay huminga ng malalim, buksan ang iyong espiritu at hayaang malinaw na pumasok ang salitang iyon. Bago kami magpatuloy, mag-subscribe sa channel upang hindi ka makaligtaan ng anumang banal na direksyon na maaaring baguhin ang kurso ng iyong buhay. May mga sitwasyon kung saan ang katawan ay patuloy na naglalakad ng automatiko, ngunit ang espiritu ay nakaalerto na. Bago mo pa man maunawaan kung ano ang nangyayari, ang Diyos ay nagsisimulang lumipat ng mga palatandaan sa paligid mo. At ang mga palatandaan na ito ay hindi palaging dumarating sa mga panaginip o salita. Kadalasan ay dumating ang mga ito sa anyo ng mga hayop na lumilitaw ng hindi inaasahan. Tila inilalantad nila ang hindi pa nakikita ng kanilang mga mata. Ang mga ito ay mga maliliit na mensahero na nagpapahayag na may nagbago sa kapaligiran. Kapag paulit-ulit na tumawid ang isang hayop sa iyong landas, huwag itong ituring na isang pagkakataon. May mga pagkakataon na ginagamit ng langit ang paglikha mismo upang hawakan ang puso ng hinirang. Sabi nga ng Diyos, huwag kang mag-isa, hindi ka nag-iisa, may nangyayari sa di nakikita. Ang mga palatandaang ito ay dumarating bago pa man ang anumang direktang paghaharap upang pigilan ka mula sa patuloy na paglalakad ng walang pag-unawa. Ito ay babala ng pag-ibig, hindi ng takot. Maaring naramdaman mo ito, isang lugar na dating tila magaan, ngayon ay mabigat. Ang mga taong dati ay tumanggap sa iyo ng maayos, ngayon ay iba na ang tingin sa iyo. Ngunit habang ang puso ay nagsisikap na umangkop, ang Diyos ay nagpapadala ng mga nilalang na naghahayag ng katotohanan. Para bang ang espiritual na mundo ay nauna sa likas na pangunawa nito. Ang mga tagpo na ito ay hindi random. Ang mga ito ay mga interbensyon sa langit na nagbubunyag ng isang hindi nakikitang paggalaw sa paligid mo. At kapag lumitaw ang mga hayop na ito, karaniwang may reaksyon sa loob mo. Minsan ito ay isang panginginig, kung minsan ay isang biglaang kakulangan sa ginhawa, isang pakiramdam na kailangan mong bigyang pansin ang susunod na hakbang. Huwag ipagwalang bahala ang impresyon na ito. Ito ay bahagi ng proseso ng espiritual na proteksyon na isinasa aktibo ng Diyos bago ka maabot ng pag-atake. Lagi siyang nagbababala bago niya pahintulutan ang anumang pagbabago. Lagi. Sa makatuwid, kapag ang presensya ng mga hayop na ito ay nagsimulang maulit, tumigil at obserbahan. Ipinapakita sa iyo ng Diyos na ang teritoryo kung saan ka naroroon ay hindi na pag-aari ng kanyang liwanag. Ginagamit niya ang simpleng bagay upang ibunyag kung ano ang malalim. Walang mangyayari sa landas ng pinili ng hindi sinasadya, at kung ang kalangitan ay nagpapadala na ng mga signal, ito ay dahil may mas malaking gumagalaw.
Ang mga sumusunod ay laging nagpapatunay kung ano ang nadamana ng Espiritu. Bago lumitaw ang anumang panlabas na palatandaan, hinawakan muna ng Diyos ang pinakasensitibong teritoryo, ang kaluluwa. Doon nagsisimula ang lahat. Nakakaramdam ka ng kakaibang pagkapagod, na parang ang iyong mga puwersa ay tumagas sa pamamagitan ng mga hindi nakikitang bitak. Kahit natutulog siya, nagising siyang walang kuryente. Kahit na sinusubukang manatiling nakatuon, tila may nakakalat sa loob mo. Ang emosyonal na pagkapagod na ito ay hindi nagmumula sa wala. Ito ang unang babala sa langit na may isang bagay na wala sa lugar. Ang pagkalito sa pag-iisip ay nagsisimulang lumaki sa mga sitwasyon na dating simple. Ang mga pag-uusap ay mas mabigat, ang mga kapaligiran ay nagiging mas siksik, at kahit na ang iyong emosyon ay tumutugon ng iba. Hindi ito kahinaan. Hindi ito ang iyong ulo. Ito ang espiritu na nagsisikap na babalaan ka na ang teritoryo na iyon ay nauubos ang iyong liwanag. Ang kaluluwa ay laging nakakaramdam ng epekto bago makita ng mga mata ang problema. Ang pagkasira at luha na ito ay tulad ng isang tahimik na espiritual na sirena. Nararamdaman mo ito, ngunit hindi mo ito nauunawaan. Ang puso ay nagiging hindi mapakali, na para bang may isang bagay na wala sa lugar sa loob mo. Ito ay isang kakulangan sa ginhawa na hindi nawawala, kahit na ang lahat ay tila normal sa labas. Kapag pinahihintulutan ng Diyos ang damdaming ito, hindi kanya pinaparurusahan, pinoprotektahan kanya mula sa pananatili sa lugar kung saan hindi na makahinga ang iyong diwa. At kapag mas sinusubukan mong bigyang katwiran ang timbang, mas malinaw ang pakiramdam na hindi ka na nabibilang sa kapaligiran na iyon. Ang mga tao ay tila malayo, ang mga bono ay nasira, ang kapaligiran ay mabigat. Walang dumadaloy. Sinusubukan mong mag-adjust, ngunit ang lahat ay nagtutulak sa iyo palayo. Ginagamit ng Diyos ang pagkapagod na ito upang ihayag sa iyo na ang yugto ay tapos na, kahit na pinipilit mo pa ring manatili. Ito ay babala ng pag-ibig, hindi ng pag-ibig. Ang kaluluwa ang laging nakakaalam muna. At kapag nagsisimula itong magpakita ng mga palatandaan ng emosyonal na pagkapagod, ito ay dahil inihahanda ka ng kalangitan na makita ang isang bagay na hindi pa nakikita. Ang kakulangan sa ginhawa na ito ay hindi ang katapusan. Ito ang simula ng paghahayag, at ang susunod na palatandaan ay palaging nagpapatunay kung ano ang sinusubukan ng kaluluwa na ipakita sa iyo sa katahimikan. Kapag ang uwak ay lumitaw sa landas ng isang hinirang, hindi ito walang kabuluhan. Lumilitaw ito bilang isang espiritual na salamin na nagpapakita kung ano ang sinusubukan itago ng mga tao sa paligid. Ang uwak ay hindi nag-aanunsyo ng kamatayan, inihayag nito ang mga maskara. Lumilitaw ito kapag may nakabalat kayo na kasinungalingan, kapag ang isang taong nakangiti sa labas ay may madilim na intensyon sa loob. Ito ay isang malinaw na palatandaan na mayroong isang inggit na hitsura sa paligid mo nang hindi mo napapansin. Ang presensya nito ay karaniwang sinamahan ng isang kakaibang sensasyon. Isang mabigat na hangin, isang biglaang kakulangan sa ginhawa, isang intuisyon na humihiling sa iyo na obserbahan. Nangyayari ito dahil nakikita ng uwak ang hindi mo pa nakikita. Nakikita niya ang mga presensya na naguubos ng kanyang liwanag sa katahimikan, mga taong nagkukunwaring suporta, ngunit nagpapakain sa kanyang enerhiya, sa kanyang kinang, sa kanyang mga nagawa. Lumilitaw ito kapag may isang bagay na masyadong nakatago upang makita ng hubad na mata. Ang uwak ay hindi dumating upang matakot, ngunit upang magbabala. Lumilitaw ito kapag ang isang tao sa paligid mo ay nag-vibrate sa inggit, tahimik na kompetisyon o emosyonal na kasinungalingan.
Ang mga ito ay mga bono na nagpapanggap na pagiging malapit, ngunit nagdadala ng mga intensyon na hindi tumutugma sa ilaw na dala mo. Pinahihintulutan ng Diyos ang hitsura ng hayop na ito upang itigil mo ang pagwawalang bahala sa kung ano ang sinimulan na ng iyong kaluluwa na maunawaan. Lumilitaw din ang karatula na ito kapag pinagmamasdan ka ng hindi mo namamalayan. Minsan, sa pamamagitan ng isang taong hinahangaan ka ng tahimik, ngunit kadalasan sa pamamagitan ng isang taong naghihintay para sa iyong pagkahulog. Ang uwak ay bumangon upang sirain ang nakatagong siklo na ito. Binabalaan ka nito na lumayo sa mga kapaligiran kung saan ang iyong ilaw ay pinatuyo ng dahan-dahan, halos hindi napapansin. Tinutukoy nito ang mga enerhiya na nagsisikap na sumipsip sa iyo kahit na walang direktang pakikipag-ugnay. Kapag paulit-ulit na lumilitaw ang hayop na ito, sinasabi ng Diyos, tumingin ka muli. Huwag magtiwala sa nakikita mo, magtiwala sa nararamdaman mo. Ang uwak ay dumating upang ilantad kung ano ang nakatago sa mga anino na nagpapakita na may mga tao na masyadong malapit sa iyong puso na hindi dapat magkaroon ng access sa iyong enerhiya. At kapag dumating ang karatula na iyon, ang susunod na isa ay karaniwang nagbubukas ng kanilang mga mata nang higit pa tungkol sa mga taong malapit at bakit. Bumalik ang uwak kapag iginigiit mong huwag pansinin ang dati mong naramdaman. Muli siyang lumilitaw kapag alam na ng kanyang puso ang katotohanan, ngunit sinusubukan ng kanyang isip na bigyang katwiran ang hindi makatwiran. Ang hayop na ito ay bumangon upang palakasin ang ibinulong na ng espiritu sa loob mo. May mali dito. Hindi ito paranoia. Hindi ito eksaherasyon. Ito ay banal na kumpirmasyon na wala kang nai-imagine. Ikaw ay nag-iisip. Sa tuwing susubukan mong bigyan ng isa pang pagkakataon ang nasaktan ka na, lumilitaw muli ang uwak. Lumilitaw ito kapag hindi mo napapansin ang mga malupit na salita, nagbibigay katwiran sa mga kakaibang saloobin, nagkukunwaring hindi mo napapansin ang mga palatandaan ng kawalang galang. Dumating ang uwak upang sirain ang siklo ng panlilinlang sa sarili. Ginamit ng Diyos ang pag-uulit ng kanyang presensya upang sabihin, sinabi ko na sa inyo, ngayon mag-ingat ka. Ang mapilit na pagbabalik na ito ay isang anyo ng makalangit na interbensyon. Para bang ipinapakita sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng paglikha na ang kapaligiran sa paligid mo ay masyadong mabigat para sa iyong kaluluwa na patuloy na makatiis. Ang uwak ay lumilitaw lamang ng paulit-ulit kapag may katotohanan na iniiwasan mong makita, isang katotohanan na masakit ngunit nagpapalaya. At kapag mas sinusubukan mong gawing normal kung ano ang nasasaktan sa iyo, mas malinaw ang palatandaan. Hinarap ng uwak ang mga bagay na ayaw mong harapin. Binibigyan kanya ng babala na ilang beses nang ipinadala ng iyong kaluluwa, ngunit sinubukan ng iyong damdamin na mapigilan. Ito ay isang panawagan na itigil ang pagbibigay katwiran sa mga nakakalason na pag-uugali na tumawid na sa linya. Isang banal na kahilingan na igalang ang iyong sariling liwanag. Kapag ang hayop na ito ay nagpipilit na tumawid sa iyong landas, ang kalangitan ay nagpapatunay na wala ng puwang para sa mga ilusyon. Alam mo na kung ano ang kailangang baguhin. Ang uwak ay lilitaw upang ihanda ka para sa susunod na palatandaan na nagpapakita ng mas malinaw na kung ano ang kailangang lumabas sa iyong buhay bago ka tuluyang sirain nito. Kapag ang halas ay lumitaw sa landas ng isang pinili, hindi ito naroroon upang mahadlok, ito ay dumating upang ihayag. Inilalantad nito kung ano ang nakatago sa likod ng magagandang salita at kinakalkula ng mga kilos. Ang ahas ay nagpapakita ng mga relasyon na tila matatag, ngunit nawala na ang kanilang espiritual na pagkakasundo.
Ito ay tanda na ang ilang mga tao sa paligid mo ay naroon lamang dahil nasanay na sila sa iyong liwanag, hindi dahil lumalakad sila sa parehong katotohanan tulad mo. Ang kanyang presensya ay nagpapakita ng tahimik na kompetisyon, yung kaibigan na pumupuri pero nagpapasaya kapag tumalikod ka. Ang miyembro ng pamilya na iyon ang tumatawag sa iyo na exaggerated, ngunit pinapakain ng iyong kahinaan, tinutuligsa ng ahas ang pagpuna na nakabalat kayo bilang payo, interes na nakabalat kayo bilang pagmamahal, pagiging malapit na umiiral lamang kapag ikaw ay nasa ibaba. Inilalantad nito kung ano ang naramdaman na ng iyong kaluluwa, ngunit iginiit mong hindi ito pinaniniwalaan. Kapag ang ahas ay tumatawid sa iyong landas, ito ay dahil ang mga maskara ay bumabagsak. Ginagamit ng Diyos ang tanda na ito upang ipakita sa iyo na ang ilang mga bono ay hindi umunlad kasama mo. Ang mga taong dating nag-vibrate sa parehong dalas ngayon ay tila malayo, hindi konektado, hindi komportable sa kanilang paglaki. Ang ahas ay lumilitaw upang ibunyag na ang relasyon ay naging isang pasanin at hindi na pagkain para sa kanyang kaluluwa. Ipinapakita rin ng tagpuang ito na may isang taong papalapit na may mga intensyon na hindi kasing inosente ng tila. Maaring ito ay isang bagong pagkakaibigan, isang taong nais na tumulong ng labis, isang taong nagpapakita ng biglaang atensyon. Ang ahas ay dumating upang ipaliwanag kung ano ang nakatago sa pagitan ng mga linya, mga pagtatalo, paghahambing, banayad na pagmamanipula na hindi mo napansin dahil nagtitiwala ka ng labis. Kapag lumitaw ang karatula na iyon, sinasabi ng Diyos, tingnan mo kung sino ang nasa tabi mo. Hindi lahat ng ngiti ay taus-puso. Hindi lahat ng presensya ay isang pagpapala. Inihahayag ng ahas ang simula ng espiritual na pagkaputol, ang sandali kung kailan nagsisimulang mawala ng lakas ang mga nag-expire na gapos. At ang susunod na babala mula sa langit ay nagpapalalim pa ng paghahayag na ito, na nagpapakita na ang paggigiit sa kung ano ang natapos na ay maaaring humantong sa iyo sa labis na pagkapagod. E kapag ang ahas ay muling lumitaw, hindi lamang ito upang ilantad ang mga nakatagong intensyon, ito ay upang balaan ka na malapit ka ng tumawid sa isang emosyonal na hangganan. Lumilitaw ito kapag ang pinili ay nagtiis na ng sobra, nagpapaliwanag ng labis, nagpatawad na ng sobra. Ang hayop na ito ay lumilitaw bilang isang salamin ng panloob na panganib, naipon na pagkapagod na, kung hindi pinansin ay nagiging isang pagsabog. Ipinapakita sa iyo ng Diyos na ang pananatili doon ay maaaring mawalan ng kapayapaan. Lumilitaw ang ahas kapag sinimula mong gawing normal ang mga sakit na dapat ay hindi mapag-uusapan. Kapag nasanay ka na sa mga masasakit na salita, sa kawalan ng respeto, sa mga kawalan na nasasaktan, kapag tinanggap mo ang mga emosyonal na mumo dahil naniniwala ka na ito ang mayroon ka. Ipinaalala nito sa iyo na ang iyong puso ay hindi nilikha upang mamuhay ng tahimik na nag-uumapaw. May isang bagay sa loob mo na sumisigaw para sa pagbabago. Dumating din ang tanda na ito kapag malapit ka nang mag-react sa paraang hindi tumutugma sa iyong kakanyahan. Binabalaan ka ng ahas na huwag hayaang ang naipon na galit ang magtutulak sa iyong mga desisyon. Lumilitaw ito upang ihinto ang sandali ng panloob na pagkasira na nagpapakita na ang tamang paraan ay hindi sumabog. Ito ay upang umatras. Ipinapadala ng Diyos ang hudyat na ito upang pigilan kang saktan ang iyong sarili sa pagsisikap na ipagtanggol ang iyong sarili mula sa isang bagay na dapat ay umalis na sa iyong buhay. Ang katotohanan ay ang ahas ay palaging nagpapakita ng sarili kapag ang isang relasyon, kapaligiran o bono ay lumampas na sa malusog na limitasyon.
Kapag nabigyan ka ng napakaraming pagkakataon, sinimulan mong mawala ang iyong sarili sa proseso. Sabi nga ng Diyos, binabaliwala mo ang huling babala. Umalis ka na bago ka masira ng natitira sa iyo. Itinuturo ng ahas ang emotional na threshold na hindi mo dapat tawirin. Kapag ang pag-sign na ito ay lumitaw ng paulit-ulit, hindi ito upang maging sanhi ng takot, ito ay upang pigilan ka mula sa pagsabog sa pamamagitan ng pagdadala ng isang sakit na hindi kailanman naging iyong responsibilidad. Inihahanda ka ng Diyos para sa susunod na yugto ng paghahayag kapag ipinapakita niya na ang siklo ay hindi lamang pagod na, ito ay ganap na sarado. At ang paggigiit nito ay nagpapapatay lamang ng iyong ilaw ng higit pa. Kapag lumitaw ang owl, hindi siya natakot. Dumating siya upang ipahayag na nakatayo ka sa isang lugar kung saan ang iyong kaluluwa ay hindi na kumakain. Lumilitaw ito kapag ang iyong espiritual na ebolusyon ay sumulong, ngunit ang nakapalibot na kapaligiran ay nanatiling pareho. Ang hayop na ito ay hindi sumasagisag sa kadiliman, kundi karunungan. Ipinapakita nito na ang siklo na pinipilit mong pahabain ay matagal nang natapos at ang pananatili doon ay nagpapaantala lamang sa inihanda ng Diyos. Ang presensya nito ay karaniwang lumilitaw kapag naramdaman mo na nabubuhay ka sa pag-uulit. Parehong mga pag-uusap, parehong mga talakayan, parehong mga sakit na paulit-ulit na tulad ng isang walang hanggang pag-ikot. Walang dumadaloy, walang lumalaki, walang sumusulong. Ang owl ay lumilitaw sa puntong ito dahil hindi nais ng Diyos na tanggapin mo ang isang buhay na nakatayo pa rin kapag nilikha ka upang lumipad ng mas mataas. Ipinapakita ng palatandaan na ang iyong espiritu ay nagbago, ngunit ang buhay sa paligid niya ay hindi sumunod. Ito rin ay lumilitaw kapag sinimulan mong mapagtanto na ang kapaligiran ay hindi na nagpapalakas sa iyo. Ang mga lugar na dating ligtas ngayon ay nakakapagod ka. Ang mga taong dating nagbigay inspirasyon sa iyo ngayon ay walang laman ka. Ang mga pag-uusap na dati ay nagpasigla sa iyo ngayon ay nauubos ka. Ang owl ay nagpapahiwatig na ang pagtigil na ito ay hindi kabiguan. Ito ay ang tawag sa isang bagong espiritual na antas. Sabi nga ng Diyos, masyado ka ng malaki para magkasya dito. Ang hayop na ito ay lumilitaw kapag naramdaman mong wala ka sa lugar na dati ay komportable. Hindi dahil nawala mo ang iyong sarili, ngunit dahil nagbago ka. Ang owl ay lumilitaw upang ipakita sa iyo na ang paggigiit na manatili sa lugar kung saan ang iyong kaluluwa ay hindi na humihinga ay pag-aaksaya ng paglago na inilagay ng Diyos mismo sa loob mo. Inihayag niya na ang panahon ay nagbago kahit na sinusubukan mo pa ring mabuhay tulad ng dati. At kapag ang owl ay tumawid sa iyong landas, ito ay ang langit na naghahanda sa iyo upang makita ang mas malalim na katotohanan. Hindi ito dahil ang iyong buhay ay tumigil. Ito ay nasinusubukan mong manatili sa isang teritoryo na hindi na pag-aari ng iyong espiritu. At ang susunod na palatandaan ay nagpapakita na ang pagbabago ay hindi pagkatalo, ito ay banal na pagsulong. Kapag muling lumitaw ang owl, dumating siya upang bawiin ang isang kasinungalingan na sinubukan ng kaaway na itanim sa iyong puso na may kulang ka sa paglalakad palayo. Hindi ito totoo. Ang hayop na ito ay lumilitaw bilang banal na kumpirmasyon na kung ano ang tila isang pagkabigo ay sa katunayan paglago. Ipinapakita niya na ang pakiramdam ng pag-aalis ay hindi isang tanda ng kabiguan, ngunit katibayan na ang iyong kaluluwa ay lumipas sa isang antas na hindi na maabot ng kapaligiran. Ang palatandaan na ito ay lumilitaw kapag sinisisi mo ang iyong sarili dahil hindi ka na magkasya. Kapag sinusubukan niyang pilitin ang kanyang sarili na magkasya
sa mga lugar na hindi na tumutugma sa kanyang kakanyahan. Ang owl ay dumatingap upang ipaalala sa iyo na hindi ka nagbago para sa mas masahol pa, ikaw ay lamang evolved. At kapag lumaki ka sa espiritual, natural na mawalan ng kahulugan ang ilang koneksyon. Hindi ito pagmamataas, ito ay banal na katandaan. Nangyayari rin ito kapag ang mga tao sa paligid mo ay nagsisikap na maniwala sa iyo na ikaw ang problema. Kapag sinabi nila na ikaw ay naging komplikado, kakaiba, naiiba, ang owl ay lumilitaw upang ikat ang salaysay na ito at ipaalala sa iyo. Hindi ka naging kakaiba, nakakuha ka ng malay. At ang mga taong hindi handang lumaki ng magkasama ay palaging binibigyang kahulugan ang kanilang ebolusyon bilang distansya. Ang presensya ng owl ay isang paraan para sabihin sa iyo ng Diyos na ang paggigiit sa mga kapaligiran na tumigil sa oras ay papatayin lamang ang iyong ilaw. Sabi niya, huwag kang bumalik sa lugar kung saan naliliit ang iyong kaluluwa. Huwag mong subukang panatilihing buhay ang isang siklo na isinarana ng langit. Huwag mong isama ang mga taong ayaw maglakad. Ang paglago ay nangangailangan ng espasyo, emosyonal, espiritual at maging ng geographical na espasyo. At kapag ang hayop na ito ay tumatawid sa iyong landas ng paulit-ulit, ito ang babala na ang susunod na palatandaan ay magiging mas malakas. Ang Diyos ay magsisimulang ilipat ang mga tool ng espiritual na proteksyon sa paligid mo upang matiyak na hindi ka umatras sa mga kapaligiran na hindi na nabibilang sa iyong patutunguhan. Ang sumusunod ay nagpapakita nito. Kapag ang isang hindi kilalang aso ay nagsimulang sumunod sa iyo, huwag maliitin ang kilusang ito. Hindi siya naroon ng hindi sinasadya. Agsob na iginsusugo ng Diyos ang hayop na ito upang magrepresentar ng direktang proteksyon na parang naglalagay ng espiritual na bantay sa tabi nito. Ang aso ay dumating sa paglikha kapag ang kapaligiran na iyong hakbang sa ay hindi naligtas hindi lamang pisikal, ngunit emosyonal at espiritual. Pinagmamasdan niya kung saan hindi naaabot ng kanyang mga mata. Ang tanda na ito ay lumilitaw kapag may mga tao sa paligid mo na may kaduda-dudang intensyon, ngunit hindi mo pa nakikita. Isang pekeng ngiti, isang biglaang paglalapit, isang kakaibang enerhiya na hindi mo maipaliwanag. Ang aso ay nananatiling malapit bilang isang banayad na paalala. Huwag magtiwala sa lahat, may isang bagay dito na gustong tamaan ka. Ang kanyang presensya ay pinuputol ang espiritual na pag-access bago maganap ang pag-atake. Lumilitaw din ito kapag ikaw ay mahina sa emosyon, kapag umiiyak siya ng hindi nagpapaliwanag, kapag humihigpit ang kanyang puso, kapag ang kapaligiran ay nagpapabigat sa kanya. Lumapit ang hindi kilalang aso para mawala ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Ito ay ang Diyos na naglalagay ng isang sentinel sa daan, isang tao kahit na isang hayop na nagbabantay sa iyo habang sinusubukan mong hilahin ang iyong sarili ng sama-sama. Ito ay espiritual na proteksyon sa anyo ng pagsasama. Kadalasan, ang aso na ito ay tumitingin ng direkta sa isang bagay na hindi mo nakikita. Itinatuon nito ang mga mata nito sa isang punto mula sa wala, umuungol sa mga anino, hinaharangan ang mga landas o nakaposisyon sa pagitan mo at ang ibang tao. Ang mga pag-uugali na ito ay malinaw na mga palatandaan. Mayroong isang bagay na hindi nakikita na nilalabanan. Ang aso ay tulad ng isang kalasag na pumipigil sa mga pag-atake bago sila makarating sa iyong kaluluwa. Ginagamit ng Diyos ang kanyang likas na katangian upang protektahan ka mula sa mga bagay na hindi mo pa napapansin. Kapag paulit-ulit na lumilitaw ang hayop na ito, seryoso ang mensahe. Ang teritoryo na ito ay hindi na nagdadala ng iyong seguridad. Ipinapakita sa iyo ng kalangitan na ang iyong ilaw ay nakakaabala
sa isang bagay doon at na ang proteksyon ay isinaaktibo upang hindi ka magulat. At ang susunod na palatandaan ay nagpapakita na hindi lamang ito proteksyon, ito kailangan mong iwanan ng isang lumang bagay bago ka nito ubusin. Kapag lumitaw ang itim na tanga, marami ang natatakot, ngunit ang pinili ay hindi dapat matakot. Ang hayop na ito ay hindi nagdadala ng palatandaan ng kamatayan. Nagdudulot ito ng isang anunsyo ng pagbabago. Ang itim na tanga ay lumilitaw kapag tinatapos ng Diyos ang isang siklo ng tuluyan, kahit na sinusubukan mo pa ring hawakan ito. Sinasagisag nito ang espiritual na paglipat, ang oras kung kailan ang mga lumang pattern, bono at kapaligiran ay kailangang iwanan upang maipanganak ang bago. Ang kanyang presensya ay madalas na dumarating sa mga oras na pakiramdam mo ay natigil ka, nasasaktan, paulit-ulit na mga pagsisikap na hindi humahantong sa kahit saan. Ito ang panahon na sinusubukan mong panatilihing buhay ang isang bagay na malinaw na nawala ang kakanyahan nito. Isang relasyon, isang pagkakaibigan, isang trabaho, isang gawain na hindi na nagsasalita sa iyong kaluluwa. Sabi nga ng Pangulo, hindi ka nakasama sa kabanatang iyon. Ang hayop na ito ay lumalapit din sa iyo kapag may mga bagay sa loob mo na kailangang mamatay. Takot, pagkakasala, mga inaasahan na nakakulong sa iyo, mga alaala na nagpapaparalisa pa rin sa iyo. Ang itim na moth ay lumapag malapit kapag ang Diyos ay kumikilos sa iyong kaluluwa upang alisin ang pumipigil sa iyo. Ito ay isang espiritual na paglilinis na nangyayari sa katahimikan kahit na hindi mo ito namamahala. Ang moth ay hindi tanda ng panganib kundi ng pagdaan. Binalaan niya na natupad na ng matanda ang kanyang tungkulin at ang paggigiit sa kanya ay nagpapahaba lamang ng sakit. Ginagamit ng Diyos ang hayop na ito upang ipakita na kung hindi mo pababayaan ang kalooban, siya ay magsasara dahil sa pangangailangan. Hindi bilang parusa, kundi bilang proteksyon. Ang itim na moth ay naghahanda sa iyo para sa kung ano ang darating. Isang bagay na nangangailangan ng espasyo, pagsuko at lakas ng loob upang magsimulang muli. Kapag paulit-ulit na lumilitaw ang karatulang ito ay ang kalangitan na nagpapatunay, lumaki ka ng napakalaki upang manatili sa lugar na hindi gumagalaw ang buhay. Ang itim na moth ay tumuturo sa isang malalim na pagbabagong anyo, isang muling pagsilang na malapit ng mangyari. At kung mayroon kang pagiging sensitibo upang makilala ang babala, malalaman mo na kung ano ang tila isang wakas. Sa katunayan, ito ang simula ng isang bagay na mas malaki. Ngayong nauunawaan mo na ang bawat palatandaan, ang tanong na natitira ay simpleng ngunit malalim. Ano ang sinusubukan ng Diyos na ipakita sa iyo ngayon? Wala kang naranasan na nagkataon. Ang bawat hayop, bawat pakiramdam, bawat kakulangan sa ginhawa ay isang espiritual na mensahe na ipinadala upang protektahan ang iyong liwanag at ihanay ang iyong landas patungo sa banal na layunin. Ngunit ang sagot ay hindi lamang sa kung ano ang narinig mo, ito ay sa kung ano ang gagawin mo pasulong. Tingnan mo ang buhay mo ng taimtim. Aling siklo ang hindi mo pa nagkaroon ng lakas ng loob na tapusin? Anong kapaligiran ang patuloy na nagpapaubos sa iyong kaluluwa? Sinong tao ang sinubukan ng Diyos na ipakita sa iyo ngunit pinipilit mong bigyang katwiran? Minsan, ang pinakamalaking pag-atake ay hindi panlabas, ito ay pananatili kung saan hindi ka na nabibilang. Tinawag ka ng langit upang makita ang higit pa sa halata. Ngayon nasa iyo na. Tanungin ang iyong espiritu. Binabaliwala ko ba ang mga babala? Iginigiit ko ba kung ano ang dapat kong ilabas na? Nakikinig ba ako sa tinig ng Diyos o ang aking pagkakabit lamang? Ang mga sagot na ito ay mga binhi ng kalayaan.
At kapag hinarap mo ang mga ito ng may katotohanan, ang lahat ay nagsisimulang magbago sa loob at labas. Kung ang salitang ito ay naantig ang iyong kaluluwa, huwag hayaang mamatay ito dito. Patuloy na lumakad ng may pag-unawa, hahayaan ng Diyos na gabayan ka ng paunti-unti. Hindi siya naghahayag ng mga tanda sa iyo upang takutin ka, bagkus upang ihanda ka. Hindi kanya binabalaan na parusahan ka, kundi upang pangalagaan ka. At kung kinakausap kanya ngayon, ito ay dahil may malaking bagay na malapit nang mangyari. Bago umalis, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification. Dito ay lagi kang makakahanap ng espiritual na direksyon, kalinawan at mga mensahe na nakahanay sa iyong buhay sa layunin ng langit. Ang paglalakbay ay hindi nagtatapos dito. Nagsisimula pa lang ito. Ang presensya ng Diyos ay sumasama sa iyo at siya ay patuloy na nagsasalita. Kailangan mo lang patuloy na makinig.